yung sinasabi nilang corruption, itong flood control po na sinasabi nila, nag-expose nito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang flood control ng previous administration po, 13,000 plus. Tingnan ninyo, sa Cebu, mga kababayan, bilyon-bilyon ang inallocate na pondo. Parang Davao lang. Yung Davao, 52 billion yung pork barrel fund na inallocate kay Pulong ng kanyang tatay sa previous administration ng kanyang tatay. Pero yung Cebu, binabaha pa rin. Parang yung Davao, binabaha pa rin. Parang yung Davao ngayon, Cebu ngayon, mga kababayan. You see? At nag-expose nitong corruption sa flood control yung ating Pangulo sa kanyang zona na mahiya kayo. Mahiya naman kayo. Pilit mga kababayan na pinadivert nitong mga DDS influencers tulad ni Trixie Cruz Angeles ang issue. Ang itinuturo ang Marcos administration. Yung Marcos administration nga po ang nag-expose. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast Live with Dante M. Nakakalungkot yung nangyari po sa Cebu. After natamaan po ng lindol, ito naman po, matinding pagbaha. At yung namatay, umabot na po sa 52. And I think madadagdagan pa. Ito yung balita mula sa DCRH. Bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Tino, umakyat na sa 52. At ang nakakalungkot, hindi pa kasama dito, mga kababayan, yung 6 na crew sa bumagsak na Super Yui helicopter sa Agusan del Sur. Nang mga labi ay kakarecover pa lamang. Yung helicopter, mga kababayan, nasa rescue mission sana dito sa mga nabaha sa Cebu. Ayun, bumagsak po yung helicopter. So, kung 52 yung mga namatay sa baha, idagdag yung 6 na nare-recover pa lang, 58 na po. At malamang madagdagan pa ito. So ayon sa Civil Defense spokesperson na si Johnny Castillo, posibleng Cebu ang labis na napinsala ng bagyo batay sa dami ng casualties. Ngunit magkakaroon lamang na mas malinaw na assessment oras na tuluyan ng makalabas sa bansa yung bagyo. So sa ngayon, nananatiling banta pa si Tino sa Northern Palawan. Meantime, aabot sa 203,595 families o katumbas sa 706,549 individuals ang apektado ng kalamidad sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Sa naturang bilang, humigit kumulang 102,000 families ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Ganyan katindi, mga kababayan, yung pagupit ng bagyong si Tino dahil sa tindi ng ulan at pagbaha, nagdulot ng matinding pagbaha. Tingnan naman ninyo po yung mga sao naman yung grabe naging ang baha. Stranded po. Ang among creek ni Awas. Umapaw yung creek namin. First time na mangyari daw ito sa kanila. Walang history dyan sa subdivision na yan. Malalaki yung mga bahay po. Grabe, wala talagang walang history ng flooding. Hindi mo kayang magsalba ng kahit na ano. Kasi ang bilis ng tubig. As in, segundos lang talaga. Uubusin talaga. Walang naisalba silang mga gamit. Pati mga sasakyan. Mga kababayan. Ganyan katindi. Kana dira creek mana dira. Ayun umapaw yung creek nila sa subdivision. Bahay namin. Ito po sa Mandawi, Cebu ito. Dito sa taas ng bahay. Uploaded by Gary Agripa Ladisla. Sa taas ng bahay na yung tinitirahan namin. So ganyan katindi yung flooding, mga kababayan. Mandawi City. Lahat nasa bubong yung mga tao. Gutom. Na yung bahay namin doon sa tabing ilog. Ito, report ng The New York Times. Typhoon Kalamagi flooded the Central Philippines on Tuesday. Mandawi City po ito. Ito yung kwento, mga kababayan, ng isang residente sa isang subdivision. Bakayan, Cebu City. Barangay Bakayan, Cebu City.
Hanggang dyan daw, oh, sa bubong. 1 minute, napakabilis. So ako, na-trap ko na schooner. Dahil sa akong payat na nakamugaman, extra. Kung gitukon-tukon. Matindi. Walang history silang ganyan. First time na mangyari. Ang bilis daw. Pero may mga bata, may mga kwan. Nailigtas yung mga bata. Kaya basi ko na mabalik. Multin ba ang itong... Ang lalaking mga bahay, mga kababayan. May maesta sa itong Magrelo, may nagatod. O, Mandawi City pa to. Ganyan ka tindi. Report ng One News. Mga kababayan. Yan kasagsagan mismo. UN Avenue, Mandawi City. Tuesday morning. Dahilan sa tindi ng pag-ulan. Grabe po. Lampas tao talaga, mga kababayan. O, ito na yung aftermath. After humupa, mga kababayan, ang baha. Yan o. Report ito ng GMA News. Nagsagawa ng inspection si Cebu Governor Pamela Baricottua. Baricotro pala. Ayon kay Talisay City Mayor Samsam Golyas, nakatutok ang search and rescue operation sa Barangay Biasong at Dumlog kung saan nagsalubong ang ilog sa dagat. More than 1,000 ang nilikas mula sa 262 families sa Talisay Sports Academy. So yan mga kababayan. Si Governor Baricotro. Yan yung mga lugar na nasalanta ng matinding pagbaha. Matindi talaga po. Yan malalaking bahay po. Talagang ubos. Totally destroyed. Tingnan nyo naman. Nagpatong-patong na yung mga sasakyan. Yan mayayaman na subdivision mga kababayan na baha. Na dati wala man daw baha sa kanila. Ganyan katindi. Malalaking bahay po. Row house. Up and down. Yan Ganon kabangis yung bagyong Tino. Dahil sa matinding pag-ulan, baha. Yan ang aerial view. Malaking mga bahay po. Body bag siya. Ganyan katindi, mga kababayan. Ito terminal, mga kababayan ng bus. Kita ninyo kung paano nabaon. Yan. Okay na, no? Series bus. Ulit, kusus ka laon. Yan. Yan, the scene of the devastation, mga kababayan. Niligtas nila, pati yung kanilang mga alaga. Putikan sila, mga kababayan. Ganyan katindi yung damage to properties. Grabe sa loob ng bahay po. Lahat na yan basura. Mga gamit po. Mga sasakyan. Lugar ng mga mayayaman po. Grabe. Ayan. Tinatawid bata yan po. Dawata. Tinatawid po yung bata. Sa bubong na lang po, dinadaan. Tulong-tulong yung mga residente. Bata po siya. Nililigtas. Kasi wala na hanggang bubong na Ayan pa isang bata. Katakas tubig. Ito, sinusubukan niyang iligtas yung na-trap doon sa isang malaking bahay. Ayan sinusubukang i-rescue gamit yung lubid. Kanao, pwede siya mo sakay,
Hindi man siya pwedeng sumakay dyan. Ianod siya papunta doon. Ito yung ilog yata or creek. Grabe yung baha. Ito yung sinusubukan po na makahawak sa lubid. Butit hindi masyadong malakas yung hangin. Talagang matindi lang yung ulan, mga kababayan. Ito, palubog na rin yung isang bahay. Tindi. Ito, natrap yung isang aso. Sa bahay, sa bubong ng bahay, inaanod na. Naanod na. Kasama siya sa inanod. Wala. Malakas yung ragasa ng ulan. Inanod na yon. Sana makalangoy din siya. Matindi talaga to. Yan totally damage yung mga kabahayan. Giba-giba lahat. Yan ang aerial view. Grabe. Yung mga tao, tinitingnan nila yung mga bahay nilang giba-giba na. Ito yung ilog pala. Malaki yung ilog. Siya yung flood control na nila, mga kababayan. Walang nangyari sa kanilang bilyon-bilyon na flood control. Yan yung dulot po ng korupsyon. Yan hinuhukay niya yung sasakyan niya, mga kababayan. Nabaon yung mga sasakyan. Sabi po ni Governor Bari 4, 26 billion of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. Yan Cebu Governor Pam Bari 4 called out the government's flood control spending after heavy rains left multiple people dead across different barangays in Cebu City on Tuesday, November 4. 26 billion of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max, sabi po ni Bari 4. Bari 4 lamented in a post as rescue teams continued retrieval operations for missing residents in areas like Sapang-Dako and Bakayan. Pero yung mga DDS, mga kababayan, ang topic nila politika pa rin. Tulad po ni Atty. Trixie Angeles. Ang topic nila rally pa rin, mga kababayan. Matindi talaga ang pag-usapan natin yung matindi rally. Talaga ang kagalitan sa although I understand that may poder, nilalabas na mga announcements, ako have to verify. But yes, we've been hearing about an INC rally. Yan ang topic nila, mga kababayan, rally pa rin. Kung anong date yung mga yan. Para patalsikin yung ating Pangulong Bongbong. So, in this case, pang sarili pa rin, mga kababayan, ang kanilang as far as topic. I can see right now, sinusuportahan namin yan. You see? Ganon sila kasama. Sinusuportahan ko ang kahit anong paninindigan, ang mga taong titindig kung lumalaban sila sa korupsyon. Pero yung totoong laban, hindi yung hinahaluan ng politika. Hindi yung sinasabi nilang korupsyon, itong flood control po, na sinasabi nila, nag-expose nito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang flood control ng previous administration po, 13,000 plus. Tingnan ninyo, sa Cebu, mga kababayan, bilyon-bilyon ang inallocate na pondo. Parang Davao lang. Yung Davao, 52 billion yung pork barrel fund na inallocate kay Pulong ng kanyang tatay sa previous administration ng kanyang tatay. Pero yung Cebu, binabaha pa rin. Parang yung Davao, binabaha pa rin. Parang yung Davao ngayon, Cebu ngayon, mga kababayan. You see? At nag-expose nitong corruption sa flood control, yung ating Pangulo sa kanyang zona na mahiya kayo. Mahiya naman kayo. Pilit, mga kababayan, na pinadivert nitong mga DDS influencers tulad ni Trixie Cruz Angeles ang issue. Ang itinuturo ang Marcos administration. Yung Marcos administration nga po, ang nag-expose at busy sila, mga kababayan, kahit tinatamaan ng mga calamities, busy sila sa politika. Yung kontra korupsyon, pero dapat mag-resign si Inday. Ha? Yan ang si topic Inday nila, mga kababayan. Sa proseso, everybody else, wala pa. ICI lang yung dinadaanan nila.
Anong tawag doon? That's just an investigation. Samantalang si VP Inday, nasa proseso, finailan nga siya ng kaso sa ombudsman eh. And guess who the ombudsman is right now? Attempt na tapatan nila. Katulad nung kabilang parlor, nag-announce tayo ng rally, nag-announce din sila Rally ng pa rin ang para topic nila po, ma-dilute politika. yung intentions natin at yung attendance natin. So, the same thing here, hindi pa po muna kami naglalabas ng mga detalye, how it's going to be done, and paano yung sa mga nasa abroad and all that, and kung merong acceptable na E6. But for now, hashtag Tay Kami naman at paki-repost yung announcement that it will be launched at the Davao Fun Run. Kita ninyo? Ganon sila ka-insensitive. Sa mga disasters, calamities, politika pa rin ang kanilang topic. Kita ninyo, mga kababayan? Pero, pilit nilang pinagtatakpan yung 13,000 plus na flood control projects. Ano na nangyari doon? At malamang sa malamang kasama po sa 13,000 flood control projects yung mga ginawa sa Cebu na kini-question ngayon ni Pam Baricuatro, mga kababayan, kung ano na nangyari sa mga flood control projects sa kanyang probinsya. Yan report ng CDN Digital, Cebu among provinces with most flood control projects. Yan photos of the flood in parts of Hernan Cortez in Mandawi City following heavy downpour last July 2025. Ngayon na ulit po, matindi yung baha sa Mandawi. Yan sabi rito. Cebu, including the cities of Cebu na matinding binaha ngayon. Mandawi, binaha din ngayon ang todo. Lapu-Lapu City ranks second in the list of provinces with the most number of flood control projects in the country. The Malacanang on Monday, August 11, launched the Sumbong sa Pangulo, a website that allows the public to monitor and report the status of infrastructure projects aimed at mitigating flooding in their area. The palace, through its Presidential Communications Office, also released key findings from the online portal, including the provinces that received the most flood control projects. With 414, Cebu ranked second. 414 flood control projects. Next to Bulacan, kung saan maraming mga sa Bulacan na discover yung mga ghost project, which tops the list. But Cebu, despite experiencing severe floodings even after just a brief downpour, particularly in the urban areas, did not belong to the list of most flood province areas in the Philippines according to the PCO. Pero ngayon, mababago na siya dahil sa nangyaring matinding pagbaha ngayon sa Cebu City. You see? Ayan sa report ng GMA, 414 flood control projects worth 26.61 billion traced to Cebu. Ito yung sinasabi ni Governor Baricuatro. Ano niya nangyari? Yan yung mga projects po. Worth billions, mga kababayan. You see? Ito yung mga top contractors. Kasama dito yung Diskaya Construction. Sabi dyan, meanwhile, 4 of the top 15 contractors disclosed by President Ferdinand Marcos Jr. have projects in Cebu with 117 projects equivalent to 28% of the total number of projects in Cebu. At the contract cost of 9.48 billion pesos, which is equivalent to 36% of the total contract cost of flood control projects in Cebu. These are the QM builders, yung mga pamuso po, with 94 projects at 7.47 billion. Legacy Construction Corporation with 19 projects at 1.6 billion pesos. Centerways Construction and Development Incorporated, yung barkada ni Chis Escudero. Centerways, yung taga Sorsogon, may-ari niyan. Lawrence Lubiano with 3 projects worth 212 million in Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation with 1 project, 149 million. Itong Alpha and Omega, kay Diskaya po siya.
Kita ninyo, mga kababayan? Kaya tama itong ginagawa ng ating Pangulo. Ang pagpapaimbestiga po sa mga flood control projects. Kita ninyo nangyari sa Cebu ngayon. Ito konsekwensya ng matinding korupsyon na in-expose mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagsimula po ang matinding korupsyon 2016. Panahon ng previous administration, mga kababayan. Ito po. Mismong sa pagtatanong ni Bato de la Rosa. Flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Yan ang pinagtatakpan nila. Siguro mga 2016 onwards. Kaya gusto ni Marcoleta. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Witness Protection Program si Diskaya. Sa video. At ayaw niyang ibalik. Kailan kayo Ayaw niya sa restitution. kumita ng malaki? Sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Matagal na pang korupsyon. Can you be definite with your answer? Parang 2012, oh, please, because you're under oath, please, Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 Kita ninyo? onwards. Please, Panahon ni make sure of Digong. your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yeah, ka yes, ba? sir. Yeah, Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Kaya pilit nilang pinagtatakpan, mga kababayan, kasi yung mga kontratista po na na-mention ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagpa-press con after the maya naman kay Yusona, tumiba po talaga noong previous administration. Kaya yung investigasyon ng Senado sa pamumuno una ni Marcoleta, ang gusto ni Jinggoy, itutok lang yung pagtatanong sa 2022. 2022 onwards lang anya. Yan pala, sabit pati siya. Kita ninyo? Nirekomenda na nga po ng ICI ang pag-file ng kaso sa ombudsman kay Jinggoy, pati kay Villanueva, at marami pang susunod, mga kababayan. You see? O ngayon, pakinggan natin yung interview, mga kababayan, ni Corina Sanchez sa Billionaire News kay Ace Durano, Cebu Provincial Administrator. Sabi ni Ace Durano, walang flood control project na umipikto doon sa Cebu. Sa tindi po ng volume ng tubig baha sa tindi ng ulan, lahat ng mga major rivers sa Cebu nag-overflow po. Kaya pala ganun ang nangyari. Ay yung mga subdivision malalaki, kita ninyo naman yung mga kabahayan malalaki, ay ng mga mayaman, mga sasakyan, nagpatong-patong po. Pakinggan natin yung interview ni Corina Sanchez, mga kababayan, kay Ace Durano. Went through Mandaue, Consolacion, and Liloan. So yung effect, pareho lang sa itong mga towns na affected kasi ang nangyari, yung mga big rivers nag-overflow. Okay. So I guess this was because of the volume of rainwater plus it was high tide. So the water was not able to go out. So nag-overflow talaga yung major rivers from Talisay City all the way to Danao City. So that's why this was the effect na hindi talaga na forecast. Is it because of the volume of rainfall or is it because of the failure of the flood control projects? As far as the flood control projects is concerned, we can see na walang flooding na nakontrol dito. Walang flooding na nakontrol ng flood control projects. It didn't work at all. So, hindi umipikto. Again, just looking at the facts right now, makita natin na yung volume of the rainfall was really high, plus nagkataon na high tide.
So parang double whammy talaga. So that's why nag-overflow itong mga major rivers ng Metro Cebu. Wow, hindi pa nga ho kayo nakakabawi ng lubusan sa lindol noong September. Pero heto naman ngayon, yung bagyo naman ang inyong iniinda. Sapat po ba ang inyong mga relief supplies at disaster fund? Well, so far with the support of the national government as well as collaboration with the different LGUs, yung Quick Response Fund, yung relief goods, nandyan naman. Ang challenge lang talaga ngayon ang rescue operations kasi may mga residents pa rin on top sa roof ng mga bahay nila. So yun mga kababayan, walang umipikto, useless yung mga flood control projects sa Cebu sa tindi ng pagbaha.